Imagine mo na ma-stuck ka sa isang traffic jam na tumagal ang literal ay ilang taon. At ito ang mga traffic jam na kayang ipahiya ang kahit anong mga traffic experience mo. At narito ang top 15 sa mga pinakamalalang traffic jam sa kasaysayan. Pero bago natin simulan yan, kung bago ka pa lamang sa aming channel, huwag mo sana kalimutan na mag-subscribe para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. Number 15, don't mess with the lions. Karaniwang umiiwas sa mga lion sa tao, pero hindi ito ang nangyari noong January 2019 nang 4 na leon ng literal na humarang sa daloy ng trapiko sa loob ng Kruger National Park sa South Africa. Imbis na gumala sa malawak na kapatagan ng parke, nagpasya silang maglakad ng magkakatabi sa gitna mismo ng kalsada. At dahil na rin sa takot ng mga motorista na bumusina at mapurbok ang mga ito, wala silang nagawa kundi daang-daang sumunod sa likod ng mga layon. Sa katunayan, sigurado akong aamin ka na talagang ibang level ang kaba ang mararamdaman mo kung ganito ang dahilan ng pagka-traffic mo. Number 14, the Tokyo Traffic Jam. Noong August 12, 1990, sinalubong ng matinding pagsubok ang mga motorista sa Japan nang maipit sila sa isa sa mga pinakamalaking traffic jam na umabot ng humigit kumulang 15,000 kotse. Naganap ito sa kahabaan ng 135 kilometrong highway sa pagitan ng Hyogo at Shiga Prefecture sa kanluran ng Japan. Ang dahilan, libu-libong tawang sabay-sabay na umuwi matapos ang isang malaking pambansang holiday na kilala bilang Obon o ang Festival of the Dead. Kasabay nito, marami ring residente ang nagmamadaling umalis sa Tokyo dahil sa babala ng paparting na bagyo. At ang resulta, isang napakalalang gridlock na tumagal ang ilang oras at talagang halos hindi gumagalaw ang mga sasakyan. Number 13, 9/11. Kapag mayroong pag-atake, ito ay malinaw na nagdudulot ang malawakang pinsala. Pero kakaunti ang nakakaalam na isa sa mga pangmatagalang epekto nito ay ang matinding traffic jam. Kapag may ganitong trahedya, maraming tao ang agad na sinusubukang lumikas palabas ng lungsod dahil sa takot para sa kanilang kaligtasan. Ganito ang nangyari ng atake ng World Trade Center noong September 11, 2001. Halos agad nagsiksikan ng mga kotse sa mga kalsadang palabas ng New York habang desperadong tumatakas ang mga tao. Bagamat kalaunan ay may mga linya na pinaluwag upang makadaan ang mga emergency vehicle, nananatili ang matinding gridlock sa loob ng ilang araw matapos ang insidente. Number 12, Lyon to Paris. Sa mga lungsod ng France, kakaunti ang mas kilala kaysa sa Paris at Lyon. Mula sa kakaibang arkitektura hanggang sa masasarap na pagkain at makasaysayang lugar, talagang halos wala kang mapipintas. Pero noong February 1980, ang kanilang kasikatan ang naging sanhi ng isa sa mga pinakamatinding traffic jam sa modern na kasaysayan. Nagtapos kasi ang winter holiday kasabay ng matinding sama ng panahon. Dahil dito, nagsabay-sabay ang pag-uwi ng mga tao habang umaharap sa masamang kondisyon ng kalsada. Ang resulta, isang 175 kilometrong haba ng kotse na bumper to bumper na mas mahaba pa kaysa sa distansya sa pagitan ng New York City at Philadelphia kung babiyahe ka gamit ang kotse. Dahil dito, nananatili itong isa sa mga pinakagrabing traffic jam sa makabagong panahon. Number 11, the COVID complication. Malawak ang naging epekto ng COVID-19 sa buong mundo, pero isang lugar na hindi agad na inaasahan ng marami. Ang matinding tama nito ay sa mga border crossing. Isa ang Africa sa mga reyong pinaka-apektado pagdating sa border congestion. Matapos kumalat ang virus, karamihan sa mga bansang Aprikano ay nagsara ng kanilang mga hangganan. Bagamat pinapayagan pa rin na pagpasok at paglabas ng mga produkto, bawat driver na tatawid ng border ay kailangang sumailalim sa COVID-19 testing. Dahil dito, lalo pang humaba ang proseso sa mga border na dati ring inaabot ang ilang araw bago makatawid. Dahil na rin sa corruption at mabagal na administratibong sistema. Ang isa sa mga pinakamatinding halimbawa nito ay naganap sa hangganan ng Kenya at Uganda. Noong May 27, 2020, umabot sa halos 50 kilometro ang pila ng mga truck sa Kenyan side sa likod ng Malaba border crossing. Bagamat kalaunan ay naayos din ang sitwasyon, siguradong naging matindi ang abala nito sa libu-libong truck driver na ilang araw na naipit sa kalsada. Number 10, the Berlin Wall Traffic Jam. Walang duda, ang pagbagsak ng Fall of the Berlin Wall ay isa sa mga pinakamatinding makasaysayang pangyayari sa modern na panahon. Pinag-isa nito ang isang nahating Germany at nagmarka ng pagtatapos ang impluwensya ng Soviet sa rehiyon. Inaasahan ng mga opisyal na maraming tao ang tatawid para makipagkita muli sa mga pamilya at kaibigan mula sa kabilang panig ng pader. Pero ang hindi nila inaasahan ay kung gaano kalala ang magiging trapiko.
Karaniwan, nasa humigit kumulang 500,000 kotse lamang ang dumadaan kada araw sa mga pangunahing ruta. Subalit noong April 12, 1990, Easter holiday, isang taon matapos bumagsak ang Berlin Wall, biglang sumirit ang bilang na ito sa tinatayang 1.8 milyon na kotse at karamihan ay mula sa east papuntang west. Ang resulta, isang buong araw na bumper to bumper na halos hindi gumagalaw ang mga kotse. Imagine mo ang frustration ng mga taong sabik makatawid pero oras-oras na naka-standstill sa kalsada. Mas lalo pang naging makasaysayan ng insidente na ito nang kilalanin ito ng Guinness World Record bilang isa sa mga pinakamahabang traffic jam batay sa dami ng kotseng sangkot. At sa totoo lang, parang malabong may makabasag pa sa record na yun anumang oras sa lalong madaling panahon. Number 9, the Woodstock Traffic Jam. Pagdating sa mga traffic jam na naging bahagi ng kasaysayan, kakaunti ang kasing iconic nang nangyari sa Bethel, New York mula August 15 hanggang 18, 1969. Dito kasi naganap ang legendary na Woodstock Music and Art Festival sa 600-acre farm ni Max Yasgur sa kasagsagan ng tinatawag na Summer of Love. Hindi na kailangang sabihin, Woodstock ang lugar na dapat puntahan noon. Nagtanghal dito ang mga alamat tulad ni Jimi Hendrix, Janis Joplin, at The Who sa harap ng tinatayang 500,000 katao. Ang problema, mahigit 10 times ito sa inaasahan ng mga organizers. Dahil sa dagsa ng tao, nagkaroon ng 4 na araw na traffic jam sa 30 kilometrong kahabaan sa pagitan ng Montesillo at White Lake. Sa sobrang tagal ng usad, maraming festival goers ang nag-decide na iwan na lamang ang kanilang mga kotse sa kalsada at maglakad papunta sa event at dahil dito, talagang halos imposible nang makadaan sa lugar. Buti na lang naiatid ang mga musikero sa venue gamit ang helicopter kaya natuloy at naging matagumpay ang festival. Pero ang mga state trooper, naiwan silang halos walang magawa sa pagresolba ng napakalalang trapiko. At sa uli, karamihan ay sasang-ayon kung gaano ka-legendary ang Woodstock at parang naging sulit na rin ang traffic jam nito. Ngayon, patuloy namin ginagalingan ng paggawa ng video, kaya naman kung nandito ka na, huwag mo sana kalimutan na mag-subscribe, i-on ng notification, at pindutin mo na rin ng like button. Number 8, Chicago Snow. Kayang magdulot ang matinding pinsala ang mga snowstorm. Pero kakaunti ang kasing lala nang tumama sa Chicago noong February 2011. Hindi lang ito basta bagyo ng nyebe, umabot sa halos 110 km kada oras ang lakas ng hangin habang bumabagsak ang snow sa bilis na 5 cm kada oras. Sa huli, umabot sa humigit kumulang 50 cm ang kapal ng naipong nyebe. Sa ganitong kondisyon, talagang halos hindi maiisip na may mga kalsada pa, pero nagulat ang maraming motorista na ang Lakeshore Drive ay maiipit sa trapiko ng halos 12 oras. Bukod sa sobrang delikadong pagmamaneho, 6 na aksidente ang naganap sa loob lamang ng ilang oras na lalo pang nagpalala sa pangyayari. Mas lumala pa ang problema dahil sa matinding lamig. Maraming motorista ang kinilangang ilipat sa warming buses at dalhin sa mga ospital. Dahil naman naka-idle ang mga kotse para manatiling mainit ang loob, maraming kotse ang naubusan ng gasolina at tuluyang na-stranded sa highway. May ilan pang napilitan iwan ng kanilang mga kotse at maglakad patungo sa mobile warming station imbes na maghintay sa gitna ng bagyo. Pagkalipas ng humigit kumulang 12 oras, unti-unti nang bumuti ang panahon. At dahang-dahang nakauwi ang mga naipit sa isa sa pinakamatinding snow-induced traffic jam sa kasaysayan ng Chicago. Number 7, the Klondike Gold Rush. Karaniwan ng mga pila ng tao ay hindi natin itinuturing na traffic jam, pero iba ang nangyari noong Klondike Gold Rush mula 1896 hanggang 1899. Libo-libong tao ang naglakbay papunta sa Yukon sa pag-asang yayaman sa ginto. Subalit para makarating doon, kailangan nilang tahakin ng Chilkoot Pass, isang matarik na daanan sa pagitan ng British Columbia at Alaska. Ang problema sa panahon na yun, ang pass ay maaari lamang tawirin sa pamamagitan ng tinatawag na Golden Stairs, isang hanay na humigit kumulang 1,500 na makikitid na hakbang na inukit sa yelo at nyebe. Sobrang sikip nito na isang tao lamang ang pwedeng tumapak kada baitang. Dahil dito, libo-libong gold seekers ang nagsiksikan sa pagitan ng paanan at tuktok ng bundok. Mabagal ang usad, madulas ang daan, at sobrang tarik ng akyatan, isang halos hindi makataong paglalakbay. Kalaunan, nagtayo ng horsepower tramway para maiaw ng mas mayamang naghanap ng ginto. Sa ngayon, hindi na ito kasing abala ng daanan gaya noon. Pero nananatili hanggang sa ngayon ang alamat ng isa sa mga pinaka-natatanging human traffic jam sa kasaysayan. Number 6, the British Backup. Ang Indonesia ay isa sa mga pinakamalalaking bansa sa mundo pagdating sa populasyon na may mahigit 250 milyon na mga tao dahilan para maging ikaapat ito sa mga pinakamaraming tao sa buong mundo.
At sa ganitong dami ng populasyon, hindi na nakapagtataka na ito ay madalas makaranas ng malalaking traffic jam. Ang isa sa mga pinakagrabe ay nangyari noong July 2016 sa bayan ng Breves sa pangunahing isla ng Java. Milyong-milyong tao ang sabay-sabay na umuwi upang ipagdiwang ang Eid al-Fitr, ang pista ng pagmamarka ng pagtatapos ng banal na buwan ng Ramadan. Bagamat 21 kilometer lamang ang haba ng traffic jam, maikli kumpara sa iba sa listahan na ito. Ang tunay na problema ay ang halos 3 araw na halos walang galaw ng mga kotse. Sa sobrang init, pagod at usok mula sa mga naka-idle na kotse, naiulat na mayroong 12 tao ang nakitil dahil sa iba't ibang dahilan, mula sa fatigue hanggang sa paglanghap ng nakakalasong usok. Dahil dito, nananatili ang insidenteng ito bilang isa sa mga pinakamasaklap na traffic jam sa kasaysayan ng Indonesia. Number 5, the Sinai situation. Maraming dahilan kung bakit nagkakaroon ng traffic jam, aksidente, masamang panahon, holiday rush, pero isang full-scale war, hindi yun karaniwan. Ganyan ang nangyari noong June 1967, nang 15 barko mula sa iba't ibang bansa ang hindi sinasadyang naipit sa isang traffic jam na tumagal ng 8 taon. Nagsimula ang lahat dahil sa 6-day war na kung saan nasakop ng Israel ang Sinai Peninsula mula sa Egypt. Ang problema, ang Suez Canal ang naghihiwalay sa mainland Egypt at sa Sinai. Upang pigilan ng Israel sa paggamit ng kanal, binarikadahan ito ng Egypt, nilagyan ng mga mina, sinadyang pinalubog ang ilang mga barko, at winasak ang mga tulay sa magkabilang dulo. Dahil dito, tuluyang naisara ang isa sa mga pinakamahalagang rutang pandagat sa mundo. Malaking problema ito sa global trade dahil napilitan ng mga barko na umikot sa pinakatimog ng Africa na nagdagdag ng humigit kumulang 8,900 km sa kanilang biyahe. Subalit mas malala ang sinapit ng 15 barko na nasa loob mismo ng kanal nang mangyari ang blockade dahil wala silang paraan para makalabas. Kaya naman sila ay nag-decide na magtipon sa Great Bitter Lake sa gitna ng kanal at doon hintayin ang pagtatapos ng digmaan. Subalit habang tumatagal ang tension sa reyon, napagtanto nilang hindi ito matatapos kagad. At sa halip na sila ay magkanya-kanya, bumuo sila ng isang parang mini-nation sa gitna ng tubig. Ang mga barko ay mula sa Britain, West Germany, United States, Sweden, Poland, France, Bulgaria at Czechoslovakia. Mga bansang nasa magkabilang panig pa noong Cold War noon. Sa kabila nito, nagtulungan sila. Ang mga barkong German ang nagsasagawa ng Sunday Church services. Ang Bulgarian ship naman ang nag-host ng mga lingguang movie nights. Samantalang ang Swedish ship naman ang nag-organize ng pool parties. Imagine mo isang 8 taong traffic jam sa gitna ng disyerto na nauwi sa isang kakaibang community sa ibabaw ng tubig. Isang sitwasyong bihira, kakaiba, at talagang halos hindi ka panipaniwala sa kasaysayan ng trapiko. Sa katunayan, noong 1968 ay nagdaos pa sila ng sariling Bitter Lake Olympic sa gitna ng Great Bitter Lake at ang mga Polish crew ang nakakuha ng pinakamaraming medalya. Imagine mo mga marinong naipit sa gitna ng digmaan pero nakagawa pa rin ng paraan para magkaroon ng palaro at kaunting saya. Pero habang tumatagal, nagsimulang pauwi ng mga shipping company ang karamihan sa mga tripulante. Iniwan na lamang ang tinatawag na skeleton crew, mga tauwang sapat lang para magbantay at mag-maintain ng barko. Matagal ang inintay nila, pero pagsapit ng 1973 ay unti-unti nang naresolba ang mga sigalot sa reyon at noong 1975 muling binuksan ng Suez Canal para sa pandaigdigang kalakalan. Hindi lahat ay nakaligtas. Ang isa sa mga barkong Amerikano ang lumubog matapos namaan ng ligaw na raket. Samantala karamihan sa iba pang barko ay halos hindi na magamit dahil sa taon-taong pagkababad sa matinding init, buhangin ng disyerto at kawalan ng galaw. Sa huli, 2 lamang sa mga barkong West German ang nanatiling nasa maayos na kondisyon at maaari pang may salba. Kaya naman noong May 1975, tuluyan na silang umalis sa kanal at naglayag pauwi. Pagdating nila sa Hamburg, sinilubong sila ng humigit kumulang 30,000 nagbubunyang tao, isang emosyonal na pagtatapos sa isa sa mga pinakamatagal at pinakakakaibang traffic jam sa kasaysayan ng mundo. Number 4, National Highway 110 Traffic Jam. Kung iniisip mong malala na ang traffic sa lugar mo, malamang wala yun sa kalingkingan na nangyari sa China National Highway 110 noong August 2010. Mula August 13 hanggang halos 25, nagkaroon ng napakalaking gridlock sa rutang nag-uugnay sa China-Tibet Expressway at ang nakakagulat, wala itong isang malaking aksidenteng dahilan. Ang problema ay simple pero matindi, sobrang daming kotse sa kalsada. Matagal nang kilala ang highway na ito sa palaging congested. Pero lalo itong lumala ng sabay-sabay bumiyahe ang maraming malalaking truck na mayroong dalang construction material mula Mongolia papuntang Beijing. Dahil halos walang koneksyon ng relays sa pagitan ng mga lugar na yun. Dahil sa dami ng truck, nabawasan ng halos 50% ang capacity ng kalsada at ang resulta, isang 100 kilometrong traffic jam na may libo-libong kotseng naipit. Sa ilang bahagi may mga kotse na nakakausad ng halos 1 kilometro lamang kada araw. At dahil na rin sa paulit-ulit na pagginto at pagandar, maraming kotse ang nasiraan pa sa daan na lalo pang nagpalala sa nangyari.
At parang hindi pa sapat yun dahil mayroong ilang lokal na nakakita ng opportunity. Gumawa sila ng mga mobile store gamit ng mga bisikleta at nagbenta ng tubig, instant noodle at sigarilyo na umabot pa sa 15 times ng normal na presyo. Kalaunan, nakialam na ang authority ng China. Piniyagan nilang mas maraming truck ang pumasok sa Beijing at inikahit ng ilang truck company na pansamantalang itigil ang operasyon o gumamit ng alternatibong ruta. Sa huli, pagsapit ng katapusan ng August, halos tuluyang nang nawala ang traffic at nagtapos ang isa sa mga pinakamalalang traffic sa modern na kasaysayan. Number 3, Hurricane Rita Traffic Jam. Ang mga bagyo, lalo na ang hurricane, ay kabilang sa mga pinakadelikadong natural disaster sa mundo na kayang magdulot ng napakalawak na pinsala at libu-libong pagkakitil. Noong August 2005, tumama ang Hurricane Katrina at nag-iwan ng humigit kumulang 100 billion na pinsala at mahigit 2,000 nasawi. Kaya nang mabalita noong September 2005 na paparating ang Hurricane Rita sa Silaang, Texas at inaasahang magiging Category 5, agad na nagpanik ang mga residente. Noong September 21, 2005, tinatayang 2.5 milyong katao ang sabay-sabay na dumagsa sa Interstate 45 upang lumikas. Ang resulta, isang 160-kilometer traffic jam na tumagal ng mahigit 48 hours. Sa gitna ng matinding init, nagkaroon ng heat stroke, awayan, at maging mga sunog sa daan na nagresulta sa mahigit 100 pagkakitil habang lumilikas pa lang ang mga tao. Mas lalo pang naging magulo ang sitwasyon dahil hindi maayos ang evacuation plan. Walang sapat na contra-flow lane at hindi na paghandaan ng supply ng gasolina, kaya naman maraming kotse ang naubusan ng fuel sa gitna ng highway. Sa kabutihang palad ng tuluyang tumama ang bagyo, humina ito at naging Category 3 na lamang. Bagamat nagdulot pa rin ito ng humigit kumulang 100 pagkakitil at $12 billion na pinsala, hindi ito kasing lala ng kinatatakutan ng marami. Pero ang traffic jam na dulot ng takot at mass evacuation, isa yun sa mga pinakamatindi at pinakamagulong eksena sa kasaysayan ng Amerika. Number 2, the World Cup Jam. Walang duda, ang FIFA World Cup ay isa sa mga pinakahihintay na sporting event sa buong mundo. Sa tuwing ginaganap ito, milyong-milyon fans ang bumabiyahe para suportahan ng kanilang mga paboritong koponan. Malaking tulong ito sa ekonomiya ng host country pero hindi sa mga kalsada. Noong June 2014, habang ginaganap ang 2014 FIFA World Cup sa Brazil, nagsimula ang isang matinding traffic jam sa Sao Paulo na kalaunan ay umabot sa 344 km ang haba. Para magkaroon ka ng ideya kung gaano yun kalala, halos katumbas yun ang biyahe mula Toronto papuntang Detroit. Pero ang mas nakakainis, maaari sanang maiwasan ito. Bago ang torneo, mayroong 35 Urban Mobility Rail Project na nakaplano para maibsan ang traffic, subalit 5 lamang ang natapos sa oras. Ang isa pa sa mga kinansilang proyekto ay ang high-speed highway na nagdurugtong sa Sao Paulo at Rio de Janeiro. Sa halip na palawakin ng mga metro line papunta sa mga stadium at city center, mas pinili ng mga authority ang mas murang opsyon at ito ang dagdag na bus at taxi. Dahil dito, ang 2014 World Cup sa Brazil ay madalas na binabanggit bilang isa sa mga hindi gaanong napaghandaan na edisyon ng torneo sa modern na panahon, lalo na pagdating sa infrastructure at traffic management. Number 1, the Russian Winter. Kung may isang bagay na siguradong nakakapaghinto ng trapiko, iyon ang matinding snowstorm. Ang mababang visibility at madulas sa kalsada ay sapat na para pabagalin ng kahit sinong driver. Pero noong November 2012, may isang bagyo sa Russia na nagdala ng sitwasyon sa ibang level. Sa M10 highway na nagdurugtong sa Moscow at St. Petersburg, humigit kumulang 10,000 kotse ang naipit sa isang 160-km traffic jam. 3 araw na na-stranded ang mga motorista sa sub-zero temperature. At upang hindi lamigin, kinailangan nilang paandarin ng mga makina ng kanilang kotse na nagdulot naman ng mabilis na pagkaubos ng gasolina. Samantala, may ilang roadside cafe na nagbenta ng sausage, tinapay at sigarilyo sa presyong halos 10 beses ng normal. Dahil dito, maraming driver ang nagalit at nanawagan sa government ng Russia na gumawa ng aksyon. Subalit dahil kakaunti ang naging pag-upgrade sa mga kalsada mula pa noong panahon ng Soviet era, limitado ang kayang gawin ng mga authority, lalo na't maraming bottleneck ang nagsara sa ilang bayan at lungsod sa ruta. Matapos maklear ng trapiko, nagsimulang pag-usapan ng pamahalaan ang iba't ibang hakbang upang maiwasan ang ganitong situation sa inaharap. Ang isa pa nga sa mga nagmungkahi ay ang pag-mobilize ng military engineer para tulungan ng mga stranded na motorista sa mga susunod na emergency. Pero gaya ng marami sa ganitong plano, panahon lamang ang makakapagsabi kung ito nga ba ay may sasakatuparan at magiging epektibo. Kung nagustuhan mo ang video na ito, panoorin mo na ang binge-watching playlist namin para mapanood mo ang lahat ng pinaka-popular naming top 15 videos. At mag-subscribe ka na sa aming channel at magkita-kita muli tayo sa next pa namin na video.